Pinagpalit, dinuraan, at itinapon sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Si Amihan, na ibinigay ang lahat para sa pangarap ng asawang si Renato, ay natagpuan ng sarili na tila basahang dugo ang pinalayas sa sariling tahanan. Pero sa bawat patak ng ulan at luhang humahalos sa kanyang sariwang sugat, isang sumpa ang nabuo. Ang mahinang mananahi ay patay na, at sa kanyang pagbangon, isang Madam Amira ang magpapayanig sa mundo ng mga taong umapi sa kanya. Sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang nakaraan ay nagsimula ng maningil? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Isang reyna? Amihan, gising. Hindi kita minahal kahit kailan. Isa ka lang baitang sa hagdan na kailangan kong tapakan para makaakyat ako sa itaas. Ang mga salitang yon ni Renato ay tila mga lason na pumatak sa pandinig ni Amihan. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Sa loob ng silid na yon, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa 10 taon nilang pagsasama, ang lahat ay biglang nagbago ng kulay. Ang bango ng paboritong adobo na niluto ni Amihan para sa kanilang ika-10 anibersaryo ay hinaluan ng amoy ng mamahaling pabango na hindi sa kanya. Isang matamis at mapangahas na amoy na nagmumula kay Solana. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Amihan, ang mga daliring magaspang at may mga bakas ng tusok ng karayom dahil sa walang humpay na pananahi gabi-gabi. Kanina lamang habang nagtatahi siya ng mga basahan at uniforme para madagdagan ang pondo ni Renato sa kanyang promosyon, ang tanging nasa isip niya ay ang ngiti ng asawa. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay nakatuon sa ibang babae. Nakasandal si Solana sa dibdib ni Renato, suot ang seda na itim na slip na binili ni Amihan para sana sa kanilang espesyal na gabi. Habang ang labas ay binubugbog ng malakas na hangin at ulan ng isang nagngangalit na bagyo. Renato, bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Amihan ay isang pabulong na daing. Ang boses niya ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Bakit? Humalakhak si Solana, isang tunog na tila kiskis ng matatalim na kuko sa yero. Dahil ang isang katulad mo ay hindi bagay sa tagumpay ni Renato. Tingnan mo ang sarili mo, Amihan. Amoy pawis ka, amoy tela, at amoy kahirapan. Hindi ka na nahiya sa sarili mo? Ang asawa mo ay magiging big time na, samantalang ikaw, na natiling isang hamak na mananahi na walang ibang alam kundi ang magtiis. Hindi na nakasagot si Amihan nang maramdaman niya ang marahas na paghawak ni Renato sa kanyang braso. Kinaladkad siya nito patungo sa pintuan. Walang pakialam kung ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig na sahig. Ang bawat hakbang ay tila isang pagpunit sa kanyang pagkatao. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Ang dagundong ng kulog ay nangingibabaw sa katahimikan ng gabi. Bago pa man siya maitulak palabas, mabilis na lumapit si Solana. Hawak nito ang gunting na ginagamit ni Amihan sa pananahi, ang gunting na naging katuwang niya sa pagbuo ng kanilang pangarap. Sa isang mabilis na galaw, naramdaman ni Amihan ang isang matalim na hapdi sa kanyang noo. Ang mainit na likido ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Iyan ang tatak ng iyong pagkatalo. Bulong ni Solana bago siya tuluyang itinulak ni Renato sa gitna ng unos. Bumagsak si Amihan sa putikan. Ang lamig ng tubig ulan ay agad na pumasok sa kanyang mga buto, ngunit wala itong binatbat sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto ng kanilang bahay. Ang bahay na bawat pako at semento ay pinaghirapan niya doon sa gitna ng dilim, habang ang bawat patak ng ulan ay tila humahampas sa kanyang sugat. Nanatiling nakahandusay ang babaeng nagbigay ng lahat, ngunit walang itinira para sa sarili. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang huling nakita niya ay ang liwanag mula sa bintana ng silid,
kung saan masayang nagdiriwang ang mga taong kumuha ng kanyang dangal. Sa bawat pintig ng kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matatakasan. Sapat na nga ba ang lahat ng sakripisyo kung ang kapalit ay ang ganitong klaseng pagdurusa? O ito na ba ang katapusan ng isang buhay na wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal ng mali? Huwag kang pipikit, iha. Kumapit ka sa akin, huwag kang bibitaw. Ang boses na yon ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. Malalim, garalgal, ngunit punong-puno ng pagkalinga. Sa gitna ng dilim at ng walang awang hampas ng hangin, naramdaman ni Amihan ang isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanginginig na katawan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa putikan. Ang lasa ng dugo at dumi ay humahalo sa kanyang bawat paghinga. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang hayaan na lamang na lamunin siya ng baha dahil ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat sa kanyang noo. Sa kanyang huling sandali ng malay, pumasok sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang makina sa pananahi. Doon siya gumugol ng maraming gabi. Tinitiis ang sakit ng likod at ang paglabo ng paningin para lamang may maipadala kay Renato. Ang bawat tahi ay isang panalangin. Ang bawat sinulid ay isang pangako ng magandang kinabukasan. Ngunit ang makinang iyon na naging simbolo ng kanyang pagmamahal ay iniwan na rin niya sa loob ng bahay na kumukop sa mga traidor. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila naging abo na tinangay ng bagyo. Naramdaman ni Amihan ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa lupa. Ang marangyang amoy ng balat at mamahaling pabango sa loob ng sasakyan ay isang malaking kabalintunaan sa kanyang kalagayan. Siya, na itinapon na parang basura, ay ngayon ay nakahiga sa isang malambot na upuan na kailanman ay hindi niya pinangarap na mahawakan. Ang init mula sa heater ng sasakyan ay nagsimulang pumatay sa ginaw ng kanyang balat. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling isang pirasong yelo. Doktor, gawin niyo ang lahat. Iligtas niyo siya. Ang utos ng matandang lalaki. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip. Sa bawat pagmulat ng mga mata ni Amihan, ang puting kisame ng ospital ang bumubungad sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Ngunit sa tabi ng kanyang higaan, palaging naroon ang matandang lalaki, si Don Manuel Soriano. Isang gabi, habang tinitingnan ni Don Manuel ang sugat sa noo ni Amihan, napansin niya ang isang lumang kwintas na nakasabit sa leeg ng babae. Ito ay isang simpleng kwintas na may pendant na hugis saraw. Ang tanging alaala ni Amihan mula sa kanyang ama na matagal nang nawala. Nang hawakan ni Don Manuel ang kwintas, nanginig ang kanyang mga kamay. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng silid. Matapos ang ilang pagsusuri at ang resulta ng DNA test na kinuha habang walang malay si Amihan, ang lahat ay naging malinaw. Ang babaeng nakahiga sa higaan, ang babaeng nilapastangan at itinapon sa kalsada ay ang nawawalang apo ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Amihan o Amira, bulong ni Don Manuel habang hinahawakan ang malamig na kamay ng babae. Ikaw ang anak ng aking kaisa-isang anak. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan tayo magtatagpo. Nang tuluyang magkamalay si Amihan at malaman ang katotohanan, hindi siya umiyak. Wala nang natirang luha sa kanyang mga mata. Sa halip, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa salamin at hinawakan ang mahabang peklat sa kanyang noo, ang peklat na ibinigay ni Solana. Hindi na niya nakikita ang isang biktima sa kanyang refleksyon. Lolo, ang kanyang boses ay hindi napabulong. Ito ay matatag at puno ng awtoridad. Ayaw ko na silang makita muli bilang Amihan. Ang babaeng iyon ay namatay na sa gabing iyon ng bagyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Manuel. Ang kanyang paningin ay kasing talim ng gunting na sumugat sa kanya.
Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig at pagtitiis, ay ngayon ay naging isang kuta ng determinasyon. Ang bawat alaala ng pagtataksil ni Renato at ang mapangaping tawa ni Solana ay nagiging gasolina sa kanyang pagnanais na bumangon. Mula sa araw na ito, ako na si Amira Soriano at ituturo ko sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa gitna ng isang unos na hindi nila mapagtataguan. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na pahayag, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong, sa pagkuha ba ng hustisya, magagawa ko bang ibalik ang kapayapaan na ninakaw nila sa akin? O ang pagiging Amira ba ay simula lamang ng isa pang uri ng pagkabilanggo? Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, Amira, ay gawin mong sandata. Huwag mong hahayaang ubusin ka nito. Sa halip, hayaan mong pandayin ka nito hanggang sa maging kasing talim ka ng brilyante. Iyan ang mga salitang paulit-ulit na naririnig ni Amira mula kay Don Manuel sa loob ng 3 taon ng kanyang pananahimik. 3 taon, 1,075 araw ng matinding disiplina, pag-aaral at pagbabago. Ang mansyon ng mga Soriano ay naging isang paaralan ng pagtitiis para sa kanya. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa pagsasanay sa pananalita. Ang bawat hapon ay nakalaan sa pag-unawa sa mga numero at galaw ng merkado. At ang bawat gabi ay isang pakikipagtuos sa sariling mga alaala. Sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid, tiningnan ni Amira ang kanyang refleksyon. Wala na ang babaeng may magaspang na kamay at nakayukong mga balikat. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng balot ng mamahaling seda, may diretsong tindig, at mga matang tila malalim na lawa na walang sino man ang makakatarok sa lalim. Ang mahabang peklat sa kanyang noo ay hindi na kasing pula ng dati dahil sa mga laser treatment at pinakamahuhusay na doktor. Ngunit sa tuwing dadaan ang kanyang daliri rito, tila bumabalik ang lamig ng ulan at ang talim ng gunting ni Solana. Ready ka na ba, Amira? Ang board of directors ay naghihintay na sa'yo, wika ni Don Manuel habang nakatayo sa may pintuan. Ang matanda ay bakas ang paghanga sa kung paano naging isang ganap na hiyas ang kanyang apo mula sa pagiging isang basag na kristal. "I've been ready since the night I died, Lolo," sagot ni Amira sa isang malamig at kalkuladong tono. "The shares are secured, the connections are met. Ang kailangan na lang natin ay ang tamang pagkakataon para ipakita sa kanila na ang lupang tinatapakan nila ay pag-aari ko na." Sa loob ng 3 taon, hindi lamang ang kanyang sarili ang binantayan ni Amira. Sinundan niya ang bawat hakbang ni Renato at Solana. Nalaman niya kung paano ginamit ni Renato ang perang dapat ay para sa kanilang kinabukasan upang magtayo ng isang construction firm. Nakita niya sa mga social media posts ni Solana ang marangyang buhay na tinamasa nito. Mga designer bags, mamahaling bakasyon, at ang mapang-uyam na mga ngiti na tila nagsasabing nakuha na nila ang lahat. Ang bawat tagumpay ng dalawa ay tila isang latay sa likod ni Amira. Ngunit sa halip na sumigaw sa sakit, mas pinili niyang maging tahimik. Isang hapon, habang binabasa ni Amira ang mga ulat tungkol sa The Grand Horizon, ang pinakamalaking proyekto na pinapangarap makuha ni Renato upang tuluyang maging tanyag sa industriya, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Ito ang proyektong magsisilbing rurok ng tagumpay ni Renato o ang magiging hukay na kanyang paglulubugan. Kinuha ni Amira ang isang lumang retaso ng tela mula sa kanyang drawer, ang tanging bagay na dala niya mula sa kanyang nakaraan. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Naramdaman ang gaspang ng hibla nito sa kanyang malambot na palad. Isang munting alaala ng mananahi na si Amihan. Ang pagmamahal na ibinigay niya noon ay tinahi na niya sa isang kuta ng galit at determinasyon. "You built your kingdom on my tears, Renato." Bulong niya sa hangin habang nakatingin sa labas ng bintana.
kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati. Ngayon, panoorin nyo kung paano ko kukunin ang bawat bato, bawat semento, at bawat pangarap na ninakaw nyo sa akin. Nang buksan niya ang kanyang tablet, bumungad sa kanya ang isang balita. Isang malaking charity gala ang gaganapin sa susunod na linggo at kumpirmadong dadalo ang mag-asawang Renato at Solana bilang mga special guests. Ito na ang mitya. Ito na ang sandali na matagal na niyang pinaghahandaan. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang maliit na ulat sa gilid ng screen ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang ampunan na madalas bisitahin ni Solana sa mga nakaraang buwan ng palihim. Isang tanong ang nabuo sa isipan ni Amira. Bakit ang isang babaeng kasing sama ni Solana ay maglalaan ng oras sa isang ampunan? Mayroon bang lihim na itinatago ang kanyang kaaway na mas madilim pa sa pagtataksil na ginawa nito sa kanya? Ang mga bata rito ay hindi lamang naghahanap ng pagkain, Madam Amira. Sila ay naghahanap ng dahilan kung bakit sila iniwan ng mundong dapat ay nag-aalaga sa kanila. Ang mga salitang yon ng madreng namamahala sa bahay kalinga ay tila isang maugong na kampana sa pandinig ni Amira habang naglalakad siya sa pasilyo ng ampunan. Ang amoy ng floor wax at luma, ngunit malinis na kagamitan ay nagpabalik sa kanya sa panahong pakiramdam niya ay wala rin siyang matitirhan. Ngunit hindi siya narito para sa charity. Narito siya para sa isang katotohanang mas masakit pa sa sugat na tinamo niya sa ulan. Sa dulo ng silid laruan, nakita niya ang isang batang lalaki na may edad na 4 na taon. Nakaupo ito ng mag-isa sa isang sulok, tahimik na iginuguhit ang isang bahay na may 2 malalaking tao sa labas. Ang mga mata ng bata ay may hugis na kasing talim ng kay Solana at ang bawat kurba ng kanyang labi ay tila isang sumasampal na alaala ng babaeng sumira sa buhay ni Amira. Siya si Lito, bulong ng madre. 4 na taon na siya rito. Iniwan siya sa tapat ng aming gate sa gitna ng isang bagyo. Ilang buwan matapos siyang ipanganak. Walang pangalan, walang sulat, isang munting sanggol lamang na balot ng mamahaling kumot na may bordang S. Nanigas ang buong katawan ni Amira. Ang petsa ng pagkakaiwan sa bata ay tumutugma sa mga buwan matapos siyang palayasin ni Renato. Sa pamamagitan ng mga dokumentong lihim na nakuha ng kanyang mga investigador na kumpirma ang lahat. Si Lito ay anak ni Solana, ang anak na itinago nito at itinapon upang hindi maging hadlang sa kanyang planong akitin si Renato at ang yaman na inaakala nitong hawak ng lalaki. Isang matinding pagkamuhi ang gumapang sa lalamunan ni Amira. Ang batang ito ay dugo at laman ng babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Sa isang sandali, naisip niya na ito na ang pinakamabisang sandata. Kung gagamitin niya si Lito para ibunyag ang kalapastanganan ni Solana kay Renato, mawawasak ang tiwalang namamagitan sa dalawa. Mabubura ang mundong itinayo nila sa ibabaw ng kanyang mga luha. Dahan-dahang lumapit si Amira kay Lito. Nang marinig ng bata ang kaluskos ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig, lumingon ito. Ang malungkot ngunit busilak na tingin ng bata ay direktang tumama sa mga mata ni Amira. Walang bakas ng kasamaan ni Solana sa mga matang yon. Tanging ang kaba at pagnanais na mahalin ang mababanaag. Maganda ang drawing mo. Ang boses ni Amira ay bahagyang nangatal, isang bagay na hindi nangyari sa loob ng 3 taon. Tumayo si Lito at lumapit sa kanya. Sa halip na matakot sa malamig na anyo ng babaeng nasa harapan niya, iniabot ng bata ang kanyang maliit at medyo maruming kamay upang hawakan ang dulo ng daliri ni Amira. Ang init ng palad ng bata ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na bahagi ng puso ni Amira. Ang bahaging mananahi pa lamang siya, ang bahaging nangarap din na maging isang ina. Ikaw ba ang susundo sa akin? Tanong ni Lito
sa isang maliit at paos na boses. Sabi nila, kapag may dumating na magandang anghel, ibig sabihin ay hindi na ako mag-iisa. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Madam Amira ay bahagyang narekta. Ang bata, sa kanyang harapan, ay hindi isang sandata. Hindi siya isang kasangkapan para sa paghihiganti. Siya ay isang kaluluwang itinapon din, katulad niya. Ang dugong na nananalaytay sa bata ay sa kaaway. Ngunit ang sakit na nararamdaman nito ay katulad ng sa kanya. Isang malaking dilema ang bumalot sa kanyang isipan. Gagamitin ba niya ang bata upang sunugin ang buhay ni Solana o ililigtas niya ito mula sa dilim na minsan na ring lumamon sa kanya? Hinawakan ni Amira ang kamay ni Lito ng mas mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa malambot na balat ng bata. Ang kanyang isip ay naglalaban, ang katarungan para sa kanyang nakaraan at ang kaligtasan para sa kinabukasan ng batang ito. Hindi ka na mag-iisa, Lito, bulong ni Amira, habang ang isang plano na hindi ayon sa kanyang orihinal na balak ay nagsisimulang mabuo. Dahil ang mga taong nagtapon sa atin, sila ang totoong mag-iisa sa huli. Nang lumingon si Amira sa labas ng bintana, nakita niya ang papasikat na araw. Ngunit sa kanyang isipan, isang panibagong bagyo ang kanyang inihahanda. Isang bagyong hindi lamang maninira, kundi magtutuwid sa lahat ng mali. Ang marangyang bulwagan ng Manila Diamond Hotel ay tila isang dagat ng nagniningning na mga hiyas at mapagpanggap na mga ngiti. Ang bawat hakbang ni Amira sa makinis na sahig ay sinasabayan ng marahang pag-indayog ng kanyang suot na gown na kulay ginto, na tila mga talulot ng sunflower na humahalik sa kanyang binti. Sa kabila ng karangyaan sa paligid, ang kanyang kalooban ay kasing lamig ng mga yelong lumulutang sa mga baso ng champagne. Alam niyang sa loob ng silid na ito, naroon ang dalawang anino ng kanyang nakaraan. Mula sa malayo nakita niya sila. Si Renato, na nakasuot ng isang mamahaling tuksido, ay abala sa pakikipagkamali sa mga maimpluwensyang tao, habang si Solana naman ay nakasabit sa kanyang braso, tila isang linta na pilit ipinapakita sa lahat ang kanyang tagumpay. Walang bakas ng pagsisisi sa kanilang mga mukha. Tila ang krimen na ginawa nila 3 taon na ang nakalilipas ay nabaon na sa limot ng kanilang mga ambisyon. Nang formal na ipakilala ni Don Manuel ang kanyang apo sa entablado, ang bulong-bulungan sa paligid ay tila isang hanging mabilis na kumalat. Ang tagapagmana ng Soriano Global, ang paulit-ulit na naririnig ni Amira habang bumababa siya sa entablado. Direkta siyang naglakad patungo sa direksyon ni Renato at Solana. Bawat segundo ng kanyang paglapit ay tila isang mabagal na paghila sa mitya ng isang bomba. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Amira ang panandaliang pagkagulantang sa mukha ni Renato. Hindi ito ang pagkagulat ng pagkilala, kundi ang pagkagulat sa harap ng isang kagandahang may kalakip na kapangyarihan. Si Solana naman ay bahagyang humigpit ang kapit sa braso ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng anumang butas sa pagkatao ng babaeng nasa harap niya. Mr. and Mrs. Del Valle, I presume? Ang boses ni Amira ay malambot ngunit may talim, kasing kinis ng seda, ngunit kasing lamig ng bakal. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa inyong kumpanya. You've been very ambitious lately. Madam Amira, it's an honor, wika ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagnanais na makuha ang loob ng bilyonaryang nasa harap niya. Hindi namin akalain na ang tagapagmana ng mga Soriano ay may ganito palang karisma. We are looking forward to working with Soriano Global on the Grand Horizon Project. Tumingin si Amira kay Solana na tila pilit nang ngumingiti sa kabila ng nararamdamang pagkailang. At kayo naman, Mrs. Del Valle, maganda ang inyong mga alahas, ngunit minsan, ang mga bagay na kumikinang ay itinatago lamang ang mga basag sa ilalim, hindi ba? Bahagyang namutla si Solana,
Ang kanyang kamay ay dinala sa kanyang leeg, tila sinisigurado kung maayos pa ang kanyang kwintas. Ang munting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nagbigay ng panandaliang ligaya sa puso ni Amira. Alam ni Amira na sa bawat salitang binitawan niya, unti-unting nabubuo ang isang ulap ng pagdududa sa isipan ng dalawa. Habang nagpapatuloy ang gabi, hindi nawala ang paningin ni Renato kay Amira. Mayroon sa kilos ng babae, sa paraan ng kanyang paglingon, o sa lamig ng kanyang boses na tila humahalukay sa isang bahagi ng kanyang alaala na pilit niyang kinalimutan. Ang bawat tawa ni Amira ay tila isang pamilyar na himig na narinig na niya noon sa gitna ng katahimikan ng isang maliit na bahay tahiin. Nang magpaalam na si Amira upang lumipat sa ibang grupo, isang marahas na kilos ang nagpapatigil sa kanyang paglakad. Naramdaman niya ang init ng palad ni Renato na humawak sa kanyang braso, isang hawak na hindi katulad ng sa isang business partner, kundi isang hawak na puno ng pagtataka at pilit na pag-alala. Mabilis na bumalik ang gunita ni Amira sa gabing kinaladkad siya ng lalaking ito palabas ng kanilang bahay. Ang higpit ng hawak nito ay parehong-pareho, ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang takot. Dahan-dahang lumingon si Amira, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga bituin sa langit. Hindi siya kumibo, hinayaan niyang ang katahimikan ang magsalita para sa kanya. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis ngunit kontrolado. "May kailangan pa ba kayo, Mr. Del Valle?" Tanong ni Amira. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakataas. Hindi agad nakasagot si Renato. Tinitigan niya ang bawat anggulo ng mukha ni Amira. Hinahanap ang peklat na dapat ay naroon. Hinahanap ang takot na dapat ay taglay ng babaeng itinapon na niya. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang kakinisan ng balat at ang apoy ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagkabalisa sa kanyang kalooban ay hindi mapatahimik. "Patawad, madam," pabulong na wika ni Renato, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumitaw sa braso ni Amira. "Mayroon lang talagang tila pamilyar sa inyong mga mata. Parang nakita ko na ang tinging iyan sa isang taong matagal ko nang kinalimutan." Iniwan ni Amira si Renato na nakatayo sa gitna ng bulwagan, tulala at balisa. Habang naglalakad siya palayo, alam ni Amira na ang unang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ang laro ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng alasa. "Ang dumi-dumi mo. Huwag mo ngang hawakan ang gown ko ng mga kamay mong amoy pawis at kahirapan. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Higit pa ito sa sahod mo sa loob ng 5 taon. Ang matinis at mapang-alipustang boses ni Solana ay bumasag sa katahimikan ng malawak na opisina ni Renato. Padabog niyang itinulak ang isang batang sekretarya na aksidenteng nakasagi sa kanyang braso habang nag-aabot ng kape. Ang dalaga ay napayuko na lamang, nanginginig ang mga kamay habang pinupunasan ang munting patak ng likido sa sahig gamit ang kanyang panyo. Ang bawat galaw ng dalaga ay puno ng takot, tila isang maliit na ibon na pilit nagtatago sa ilalim ng mga matatalim na kuko ng isang lawin. Mula sa kabilang panig ng silid, nakasandal si Renato sa kanyang lamesang mahogany, walang pakialam sa kalupitang ipinapakita ng kanyang asawa. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa mga ulat ng pananalapi na tila unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Ang marangyang buhay na tinatamasa nila ngayon ay isang kastilyong buhangin na kailanman ay hindi niya hahayaang gumuho. Ang kanyang ambisyon ay kasing taas ng mga gusaling pilit niyang itinatayo. Ngunit ang pundasyon nito ay gawa sa mga pangarap na kanyang ninakaw. "Solana, tumigil ka na. We have bigger problems than your dress," wika ni Renato sa isang malamig na tono. Ang Soriano Global ay nagsisimulang maghigpit sa mga bidding. Kung hindi natin makukuha ang Grand Horizon Project, malulunod tayo sa utang bago matapos ang taon. Huminto si Solana sa kanyang pagtataray at hinarap ang asawa. Ang kanyang mukha, na puno ng mamahaling kolorete,
ay nagpakita ng isang pangit na anyo ng kasakiman. At ano ang balak mong gawin? Hahayaan mo na lang ba na ang Madam Amira na yun ang kumuha ng lahat? Renato, ginawa natin ang lahat para marating ito. Hindi ako babalik sa pagiging isang hamak na modelong walang laman ng pitaka. I know that. Pasigaw na sagot ni Renato. Pero may kakaiba sa babaeng yon. Noong hinawakan ko ang braso niya, tila ba may sumaksak sa puso ko. Ang titig niya, Solana, ay tila isang sumpa na matagal ko ng pilit na tinatakasan. Habang nagtatalo ang dalawa, hindi nila alam na sa labas ng gusali, sa loob ng isang itim na sasakyan, ay nakaupo si Amira. Gamit ang isang high-tech na listening device, naririnig niya ang bawat salita, bawat hininga, at bawat kasinungalingan ng mag-asawa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laso ng kasakiman ay unti-unti nang kumakalat sa kanilang mga ugat, at ang kailangan na lamang niya ay hintayin ang sandaling sila na mismo ang uubos sa isa't isa. Binuksan ni Amira ang isang makapal na folder na iniabot ng kanyang tauhan. Doon ay nakatala ang mga lihim na transaksyon ni Renato, mga pekeng invoice, mga suhol sa mga opisyal, at ang unti-unting paglipat ng mga pondo ng kumpanya sa isang lihim na account sa ibang bansa. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Sa huling bahagi ng report, may isang larawan ng isang lumang resibo mula sa isang pawn shop. 7 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Amira ang larawan. Ito ang resibo ng kanyang makina sa pananahi. Ang makinang ibinenta ni Renato habang natutulog siya dahil kailangan daw nito ng pera para sa investments. Doon pa lang ay nagsimula na ang pagnanakaw nito sa kanyang buhay. Unti-unti hanggang sa wala nang itira. You really are a master of betrayal, Renato. Bulong ni Amira habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga dokumentong hawak niya. Ang kanyang golden moment sa gabing iyon ay hindi ang kanyang yaman o kapangyarihan, kundi ang munting alaala ng kanyang ina. Hinaplos niya ang isang maliit na butones na nakatago sa kanyang bulsa, ang butones na nahulog mula sa damit ni Renato noong gabing pinalayas siya nito. Itinago niya ito bilang paalala na kahit ang pinakamatibay na tahi ay pwedeng makalas sa isang maling hila. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang informant ang bumungad sa kanya. Isang balita na magpapabago sa kanyang susunod na hakbang. Madam, nakuha na namin ang orihinal na titulo ng lupa na pilit na itinatago ni Renato. Ngunit may isang pirma sa likod na hindi namin inaasahan. Kumabog ang dibdib ni Amira. Isang lihim na naman ba ang mabubunyag? Isang katotohanan na mas malalim pa kaysa sa inaasahan niya? Ang bawat sugat ay may sariling kwento. Ngunit ang pinakamasakit ay ang mga sugat na hindi nakikita ng mata dahil ito ay nakabaon sa kaibuturan ng puso. Habang pabalik si Amira sa bahay Kalinga, ang mga salitang ito ang tila naglalaro sa kanyang isipan. Hawak niya sa kanyang kandungan ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang simpleng gawa sa kahoy na kabayo. Hindi ito ginto, hindi ito mamahalin, ngunit ito ay matibay at tapat. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ng ampunan ay sinasabayan ng marahang paghampas ng hanging hapon na tila humihingi ng tawad sa lahat ng unos na kanyang pinagdaanan. Nakita niya si Lito sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Nakaupo ang bata, tinitingnan ng ibang mga bata na nagtatakbuhan, ngunit siya ay nananatiling tahimik. Yakap-yakap ang kanyang sariling mga binti. Ang kalungkutan sa mga mata ng bata ay tila isang salamin na nagpapakita ng nakaraan ni Amira, isang batang ligaw sa mundong puno ng mga taong mapanghusga. Lito, tawag ni Amira sa isang tinig na kasing lambot ng bulak. Lumingon ang bata at sa isang sandali, ang dilim sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang munting kislap. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Amira.
Tila natatakot na baka ang magandang babaeng nasa harap niya ay isa lamang panaginip na maglalaho sa isang kisap mata. Bumalik po kayo, bulong ni Lito. Ang kanyang maliit na kamay ay dahan-dahang humawak sa laylayan ng mamahaling damit ni Amira. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ni Amira. Sa halip, lumuhod siya sa damuhan, walang pakialam kung marumihan ang kanyang gown upang maging kapantay ang paningin ng bata. Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan, wika ni Amira habang binubuksan ang kahon. Nang makita ni Lito ang laruan, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Amira ang ganitong klaseng liwanag sa mukha ng bata. Sa sandaling iyon, ang galit ni Amira kay Solana ay tila pansamantalang natakpan ng isang malalim na habag. Naramdaman niya ang pagnanais na protektahan ang batang ito, hindi bilang isang kasangkapan para sa kanyang paghihiganti, kundi bilang isang buhay na kailangang iligtas mula sa cycle ng sakit. Hinaplos ni Amira ang buhok ni Lito at sa bawat galaw ng kanyang kamay, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Ang golden moment ng hapon na yon ay nang biglang ayusin ni Amira ang gusot na kwelyo ng damit ni Lito. Ang simpleng galaw na ito, na dati ay ginagawa niya kay Renato nang may buong pagmamahal, ay ngayon ay ibinibigay niya sa anak ng kanyang kaaway. Isang pagpapatunay na ang kabutihan ay hindi kayang burahin ng anumang tindi ng pagtataksil. Madam Amira, tawag ni Sister Maria mula sa malayo. Lumapit ang madre na may dalang mga dokumento. Ang mukha nito ay bakas ang pag-aalala. Maaari ba tayong mag-usap sa opisina? Mayroon kumpirmasyon tungkol sa nag-iwan kay Lito dito. Nagpaalam muna si Amira kay Lito na ngayon ay masayang nilalaro ang kahoy na kabayo sa ilalim ng puno. Sumunod siya sa madre patungo sa tahimik na pasilyo ng gusali. Sa bawat hakbang, ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Nahanap na namin ang lumang logbook, madam, wika ni Sister Maria habang binubuklat ang mga pahinang naninilaw na sa luma. Ang babaeng nag-iwan kay Lito. Hindi siya gumamit ng pangalang Solana. Ngunit ang pirma niya sa dokumento ng abandonment ay parehong-pareho sa pirma ng babaeng laging nagpapadala ng donasyon upang manatiling tahimik ang ampunan tungkol sa batang ito. Solana, pabulong na bigkas ni Amira. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ginamit niya ang pera ni Renato para itago ang sarili niyang kadungisan. Hindi nila alam, si Lito ay sumunod pala ng tahimik sa pasilyo dahil naiwan ni Amira ang kanyang panyo sa ilalim ng puno. Nakatayo ang bata sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Hawak-hawak ang panyong may bordang A. Ang bawat salita ni Sister Maria at ang pagbanggit sa pangalang Solana at nanay ay tila mga palasong tumitimo sa pandinig ng bata. Ang katahimikan ng pasilyo ay bumasag sa kanyang munting mundo. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at ang kahoy na kabayo ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang pagkakahawak, lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig na tila isang babala. Napatigil si Amira sa pagsasalita at mabilis na lumingon sa pinto. Nakita niya ang maputlang mukha ni Lito. Ang mga mata nito ay puno ng kalituhan at namumuong mga luha. Ang katotohanang pilit niyang itinatago ay nabunyag sa pinakamasakit na paraan. Lito, Titidagin din. tila nabulunan si Amira. Tumingin si Lito kay Amira pagkatapos sa isa madre at muling bumalik kay Amira. Sino po si Solana? Siya po ba? Siya po ba ang nanay ko na nagtapon sa akin? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tanong na walang madaling kasagutan at isang cliffhanger na magpapabago sa relasyon ni na Amira at ng batang itinuring na niyang sarili. Ang katahimikan ng isang bata ay mas maugong kaysa sa anumang sigaw dahil doon nananahan ang mga tanong na walang mahanap na kasagutan. Hindi gumalaw si Amira habang tinitingnan ang maliit na likod ni Lito
na dahan-dahang nayayanig dahil sa paghikbi. Ang kahoy na kabayo na kanina lamang ay simbolo ng saya ay nakahandusay na ngayon sa sahig. Tila isang saksi sa pagguho ng munting mundo ng bata. Ang bawat patak ng luha ni Lito ay tila mainit na tingga na bumabaon sa puso ni Amira. Sa sandaling iyon, ang Madam Amira na kinatatakutan ng lahat ay naglaho. Ang natira lamang ay ang babaeng marunong ding masaktan. Lito, makinig ka sa akin, pabulong na wika ni Amira habang dahan-dahang lumalapit. Inabot niya ang balikat ng bata, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bahagyang pag-iwas nito. Ang hapdi ng pag-iwas na yon ay mas matindi pa sa sampal ni Renato noon. Bakit po? Bakit niya po ako itinapon? Humarap si Lito. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng matinding pait. Masama po ba akong bata? Kaya po ba niya ako iniwan sa ulan dahil hindi niya ako mahal? Niyakap ni Amira ang bata ng buong higpit. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang mamahaling gown ng mga luha ni Lito. Hindi ikaw ang masama, Lito. Ang mundong ito ang kung minsan ay nagiging malupit sa mga taong walang ibang alam, kundi ang magmahal. Hindi ka itinapon dahil wala kang halaga. Iniwan ka dahil ang taong yon ay bulag sa tunay na kayamanan. Habang inaalo ang bata, ang puot ni Amira kay Solana ay umabot sa rurok nito. Ang bawat hikbi ni Lito ay tila isang utos sa kanyang budhi na tapusin na ang laro. Hindi na ito tungkol lamang sa kanyang nakaraan. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng batang ito na ninakawan ng karapatang magkaroon ng ina. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang kuta ni Renato at Solana ay nagsisimula ng yanigin ng mga lihim na pagguho. Sa loob ng opisina ng Del Valle Construction, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Ang tunog ng pagpunit ng mga papel at ang marahas na pagbukas ng mga drawer ay nangingibabaw sa katahimikan. Wala na, Solana. Ang lahat ng investors natin ay umurong na. Isang gabi lang, lahat sila ay biglang nawala ng tiwala sa atin. Pasigaw na wika ni Renato, habang ang kanyang muka ay kasing putla ng papel. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kakapitan sa gitna ng bumubulusok na direksyon ng kanyang negosyo. Hindi maaari. May kinalaman ng Madam Amira na iyon dito. Sagot ni Solana, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at namumuong galit. Mula nang lumitaw ang babaeng iyon, sunod-sunod na ang malas natin. Renato, kailangan mong gumawa ng paraan. Anong paraan? Lahat ng bangko ay nakasara na ang pinto sa atin. At ang Grand Horizon, ang Soriano Global na ang may hawak ng kontrata. Napasabunot si Renato sa kanyang buhok. Ang kanyang dangal na pilit itinayo ay unti-unti nang nadudurog. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang tauhan ni Solana ang pumasok sa silid. Bit-bit ang isang envelope. Ma'am, nakuha ko na ang impormasyong ipinapahanap nyo tungkol sa pinanggalingan ni Madam Amira bago siya napunta sa mga Soriano. Mabilis na hinablot ni Solana ang envelope. Habang binabasa niya ang mga ulat, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Isang lumang litrato mula sa isang CCTV sa ospital, 3 taon na ang nakalilipas ang bumagsak sa lamesa. Isang litrato ng isang duguang babae na may sugat sa noo, ang babaeng itinapon nila sa gitna ng bagyo. Hindi ito maaari. Bulong ni Solana, ang kanyang boses ay tila isang hanging namamatay sa takot. Ano yon? Tanong ni Renato. Lumapit siya upang tingnan ang litrato. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanilang harapan. Ang babaeng kinatatakutan nila, ang babaeng may hawak ng kanilang leeg, ay ang babaeng inakala nilang matagal na nilang nabaon sa limot. Si Amihan! Nanginginig na bigkas ni Renato.
Ang Madam Amira na kinakaharap natin, siya ang asawa kong itinapon ko sa putikan. Ang cliffhanger ng gabing iyon ay hindi ang pagbagsak ng kanilang pera, kundi ang pagkakakilanlan ng kanilang kalaban. Ang mitya ay tuluyan ng nasunog at ang pagsabog ay hindi na maiiwasan. Hindi ito maaari. Patay na siya. Nakita nating wala na siyang malay sa gitna ng baha. Renato, niloloko lang tayo ng litratong ito. Ang boses ni Solana ay nagmistulang gasgas na plaka, paulit-ulit at puno ng desperasyon habang pilit niyang pinupunit ang larawan ni Amira. Ngunit kahit anong punit ang gawin niya, ang katotohanan ay tila isang malaking pader na hindi niya kayang itumba. Sa kabilang dako, si Renato ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinoon sa gilid ng lamesa. Tila doon lamang siya nakakakuha ng lakas upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang tuhod sa sahig. Ang mga mata, ang paraan ng pagtindig niya. Bulong ni Renato, ang kanyang boses ay paos at puno ng kilabot. Kaya pala ganoon na lamang ang lamig ng pakikitungo niya sa atin. Pinanood niya tayong magmakaawa para sa mga proyekto, habang siya ang may hawak ng ating leeg. Solana, hindi tayo nakikipaglaban sa isang bilyonaryo lamang. Nakikipaglaban tayo sa multo ng nakaraan na tayo mismo ang pumatay. Sa loob ng mansyon ng mga Soriano, nakatayo si Amira sa harap ng isang malaking bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang kakinisan ng kanyang balat na tila isang porselana. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay pilak, kasing kinis ng agos ng tubig, ngunit kasing tigas ng bakal. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Ang naroon na lamang ay ang isang malamig na determinasyon na tapusin ang laban na sinimulan ng isang gabi ng bagyo. Dahan-dahang pumasok si Don Manuel sa silid. Ang tunog ng kanyang baston sa makinis na sahig ay nagbibigay ng isang regular na ritmo sa katahimikan. Alam na nila, Amira, ang takot ay nagsisimula nang lamunin ng kanilang mga kaisipan. Mabuti, Lolo, sagot ni Amira nang hindi lumingon. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundo ng paghihintay. Gusto kong malaman nila na ang bawat hakbang nila ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na pananalita, ang golden moment ng gabing iyon ay nang sulyapan ni Amira ang isang maliit na unan sa gilid ng kanyang kama, isang unan na tinahi niya noong panahong wala pa siyang pera. Gamit ang mga ritasong tinapon na ng iba, hinaplos niya ang bawat tahi nito, isang munting paalala na sa likod ng Madam Amira. Nananahan pa rin ang pusong marunong magmahal, ang pusong sugatan, ngunit piniling bumangon. Nang dumating ang gabi ng anibersaryo ng Soriano Global, ang buong alta sosyedad ay nagtipon-tipon. Sa gitna ng karangyaan, pumasok sina Renato at Solana. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskarang pilit na nakangiti. Ngunit ang kanilang mga mata ay malikot. Tila mga hayop na naghahanap ng lagusan palabas ng bitag. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila isang hatol sa kanilang pandinig. Umakyat si Amira sa entablado. Ang lahat ng ilaw ay nakatuon sa kanya. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin siya ng diretso sa kinaroroonan ni Renato at Solana. Ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang matamis ngunit mapanganib na ngiti. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Amira. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Soriano Global. Ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang mga taong naging bahagi ng isang lihim na kwento. Isang kwento ng pagtataksil, ng pagnanakaw, at ng isang batang itinapon sa dilim. Nakita ni Amira ang panlalaki ng mga mata ni Solana. Ang pawis ay nagsimulang gumuhit sa noo ni Renato. Ang bawat salita ni Amira ay tila isang talim na unti-unting humihiwa sa kanilang mga maskara. At higit sa lahat, pagpapatuloy ni Amira habang ang kanyang boses ay naging mas malalim
at puno ng kapangyarihan. Nais kong ipakilala ang isang espesyal na panauhin na matagal nang naghihintay na makita ang kanyang tunay na ina. Mula sa likod ng entablado, dahan-dahang lumabas si Lito, hawak ang kamay ni Don Manuel. Ang bata ay nakatingin ng diretso kay Solana. Ang katahimikan sa bulwagan ay binasag ng isang sabay-sabay na paghapos ng hininga mula sa mga tao. Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang matalim na tingin ni Lito at ang namumutlang mukha ni Solana. Ang lahat ng dumi ng nakaraan ay nakahanda ng isang bulat sa harap ng mundo. Mayroon pa bang takas ang mga taong nagnakaw ng pangarap ng iba? Hindi ko kilala ang batang iyan. Isang kasinungalingan ang lahat ng ito. Amira, o amihan, o kung sino ka man, huwag mong gamitin ang isang batang lansangan para dungisan ang pangalan ko. Ang boses ni Solana ay pumailan lang sa buong bulwagan, matinis at puno ng desperasyon, tila isang hayop na nasukol sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling lace gown, sapat na para malukot ang tela. Sa gitna ng nagniningning na mga chandelier at ang amoy ng pinakamahaling alak, ang kanyang mukha ay nagmistulang isang maskara ng katatakutan na pilit itinatago sa ilalim ng makapal na kolorete. Sa kabilang dako, si Renato ay nanatiling estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Solana ay tila isang dagok sa kanyang huling natitirang dangal. Tumingin siya kay Lito, ang bata na may mga matang kasing talim ng kay Solana, ngunit may lungkot na tila galing sa kaibuturan ng lupa. Isang malaking katahimikan ang bumalot sa lahat ng panauhin, isang katahimikang naghihintay ng pagsabog. Hindi ko po kayo kilala. Ang maliit na boses ni Lito ay bumasag sa katahimikan. Ang bata ay dahan-dahang lumapit sa gilid ng entablado. Hawak-hawak ang panyong may burdang A na ibinigay sa kanya ni Amira. Pero sabi po ni Sister Maria, ang nanay ko po ang nag-iwan sa akin sa ulan. Ang nanay ko po ang hindi lumingon nung umiiyak ako sa tapat ng gate. Humarap si Lito kay Amira at hinawakan ng kamay nito. Pero siya ang nanay na dumating. Siya ang nanay na hindi ako itinapon. Ang mga salitang yon ng bata ay tila isang maugong na sampal sa buong pagkatao ni Solana. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na ugong ng paghatol. Ang mga kamera ng media na naroon para sa anibersaryo ay mabilis na nakatutok sa nagaganap na drama. Ang kahihiyan, ang kinatatakutang hiya ng mga Pilipino ay tuluyan ng lumamon sa mag-asawang Del Valle. Tama na, sigaw ni Amira. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan ng isang nagngangalit na karagatan. Solana, hindi mo na maitatago ang katotohanan. Narito ang mga dokumento ng iyong mga donasyon sa Bahay Kalinga upang manatiling tahimik ang ampunan. At Renato? Lumingon si Amira sa kanyang dating asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding habag na may halong pait. Ang kumpanyang itinayo mo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa akin at sa mga Soriano ay tapos na. Ang mga pulis ay nasa labas na para sa mga kaso ng estafa at falsification of documents. Ang lahat ng kinuha nyo ay babalik na sa tunay na may-ari. Sa sandaling iyon, ang mga pinto ng bulwagan ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng mga sapatos ng mga otoridad sa makinis na sahig ay nagbigay ng huling hatol sa gabi. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit kay Renato. Walang nagawa ang lalaking dati ay punong-puno ng kayabangan, kundi ang yumuko, habang ang mga posas ay dahan-dahang kumakapit sa kanyang mga kamay. Ang golden moment ng eksenang ito ay nang mabitawan ni Solana ang kanyang mamahaling clutch bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig, kung saan nagkalat ang mga gamit niyang pampaganda at pera, ay tila simbolo ng kanyang pagkatao. Maganda sa labas, ngunit kalat-kalat at walang saysay sa loob. Walang lumapit sa kanya upang tumulong. Ang lahat ng mga taong dati ay humahanga sa kanya, ay dahan-dahang umatras. Iniwan siyang mag-isa
sa gitna ng bulwagan. "Amihan, patawarin mo ako," bulong ni Renato habang nilalagpasan niya ang dating asawa patungo sa labas. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Amira. Ang kanyang paningin ay nakatuon na lamang sa batang nasa tabi niya. Nang tuluyan ng mailabas ang mga traidor, niyakap ni Amira si Lito ng buong higpit. Ang lamig ng bakal sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw, napalitan ng isang mainit na agos ng kapayapaan. Ang hustisya ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng katotohanang hindi kayang ibaon ng anumang bagyo. Ngunit habang nananahimik ang lahat, isang huling tingin ang ibinigay ni Solana kay Amira bago siya tuluyang hilahin ng mga pulis. Isang tinging puno ng poot na tila nagsasabing ang lahat ay hindi pa tapos. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang tanong, sapat na ba ang pagkakakulong ng kanilang katawan upang tuluyang mapalaya ang kaluluwa ni Amira mula sa kanyang masakit na nakaraan? Ang tagumpay ba ay tunay na matamis kung ang bawat hakbang patungo rito ay dinilig ng sariling luha at pait? Sa likod ng malamig na rehas ng kulungan, nakaupo si Renato. Ang lalaking dati ay naglalakad na tila pag-aari niya ang mundo. Ngunit ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang suot na kulay kahel na uniforme ay isang malaking sampal sa kanyang nakaraang karangyaan. Nang pumasok si Amira sa silid ng dalaw, ang tunog ng mabibigat na sapatos ng gwardiya sa sementadong sahig ay naging hudyat ng huling paghaharap ng dalawang pusong minsan ay pinagbuklod ng sumpa, ngunit pinaghiwalay ng pagtataksil. Nanatiling tahimik si Amira. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido, kasing linis ng kanyang intensyong magsimula muli. Wala na ang Madam Amira na puno ng poot. Ang nakaupo sa harap ni Renato ay ang babaeng muling nahanap ang kanyang kapayapaan. Hindi ko akalain na ang mananahing minaliit ko ang magiging reyna ng aking pagkatalo. Ang boses ni Renato ay garalgal. Puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Tumingin siya kay Amira. Hinahanap ang galit sa mga mata nito. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang isang malalim na habag. "Amihan, patawarin mo ako. Nabulag ako sa kinang na hindi naman pala totoo." Ang patawad ay hindi ibinibigay para sa taong nagkasala. "Renato?" Ang boses ni Amira ay mahinahon, tila agos ng tubig sa isang tahimik na ilog. Ibinibigay ito para sa kapayapaan ng taong nasaktan. "Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa bawat paggising ko sa umaga." Sa sandaling iyon, inilabas ni Amira ang maliit na butones na itinago niya sa loob ng 3 taon. Ang butones mula sa damit ni Renato noong gabing pinalayas siya nito. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa lamesang namamagitan sa kanila. Ang tunog ng butones sa ibabaw ng bakal ay tila huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanilang sakit. "Ito na ang huling hibla na nag-uugnay sa atin," wika ni Amira. "Tapos na ang lahat." Nang lumabas si Amira sa gusali ng kulungan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang bango ng mga bulaklak sa paligid. Doon, naghihintay si Gabriel, ang abogadong nanatiling tapat sa kanya, ang lalaking naging tahimik niyang kalasag sa gitna ng digmaan. Lumapit si Gabriel at kinuha ang kamay ni Amira, isang haplos na puno ng paggalang at pangako. "Maayos na ba ang lahat?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa hapon. "Higit pa sa maayos, Gabriel," sagot ni Amira habang nakatanaw sa malayo, kung saan nakikipaglaro si Lito sa damuuan kasama si Don Manuel. "Nagawa ko ng tahiin ang mga punit ng aking nakaraan. Ngayon, handa na akong gumawa ng bagong disenyo para sa aking kinabukasan." Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang dahan-dahang isandal ni Amira ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Walang kailangang sabihin,
Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng kilig na nagmumula sa tiwala at pag-asa. Ang init ng balikat ni Gabriel ay tila isang kuta na nagbibigay ng katiyakan na hindi na muling mangangatog sa ginaw si Amira. Ngunit bago pa man tuluyang magtapos ang araw, isang itim na sobre ang iniabot ng kanyang tauhan. Madam, mula po sa abogado ni Solana, mayroon siyang huling kahilingan bago simulan ang kanyang sentensya. Bahagyang nanginig ang daliri ni Amira habang binubuksan ng sobre. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang nilalaman ng sulat. Isang huling pag-amin ni Solana na magbubunyag sa tunay na dahilan kung bakit niya piniling sirain si Amihan. Isang dahilan na mas malalim pa sa pera at mas masakit pa sa pag-ibig. Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagkakakulong ko? Ang totoo, Amihan, ang kwento natin ay nagsimula bago pa tayo ipanganak. Ang mga salitang yon sa sulat ni Solana ay tila isang malamig na haplos ng hangin na nagpataas ng balahibo ni Amira. Nakaupo siya sa gitna ng kanyang malawak na hardin kung saan ang mga sunflower ay tila sumasayaw sa saliw ng hapon. Sa paligid niya ay ang katahimikan ng tagumpay, ngunit ang papel na hawak niya ay tila may bigat ng 1,000 bato. Sa bawat salitang binabasa niya, ang mundong akala niya ay ayos na, ay unti-unting nayayanig sa isang huling pagkakataon. Ayon sa sulat, ang ina ni Solana ay ang dating nanilbihan sa pamilya Soriano, ang babaeng naging saksi sa marangyang buhay ng ina ni Amihan. Doon nagsimula ang lason, ang inggit na ipinamana ng isang ina sa kanyang anak, ang paniniwalang ang bawat ngiti ni Amihan ay kinuha mula sa dapat ay kaligayahan ni Solana. Hindi lamang si Renato ang habol ni Solana. Ang layunin niya ay burahin ang bawat bakas ng kagandahan sa buhay ni Amihan dahil sa isang galit na nag-ugat sa nakaraan. Dahan-dahang nanginig ang kamay ni Amira. Ang kanyang paghinga ay bumigat at naramdaman niya ang pamilyar na hapdi sa kanyang puso. Ang hapdi ng katotohanang ang lahat ng kanyang pagdurusa ay bunga ng isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Ang sikat ng araw sa kanyang balat ay binalot ng anino ng nakaraan. Tumingin siya sa malayo, kung saan naririnig ang tawanan ni Nalito at Don Manuel, at doon ay muling nabasag ang kanyang katahimikan. Madam, ayos lang po ba kayo? Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala habang lumalapit ito mula sa beranda. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa damuhan ay marahan, tila ayaw gambalain ang malalim na pag-iisip ng babaeng mahal niya. Hindi agad nakasagot si Amira. Tinitigan niya ang sulat, pagkatapos ay ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng tusok ng karayom. Sa isang biglang galaw, kinuha niya ang lighter mula sa lamesa. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang mga sulat ni Solana. Ang tunog ng pagtupok ng apoy sa papel ay tila isang pag-ungol ng nakaraan na unti-unting naglalaho. Ang bawat piraso ng abo na tinangay ng hangin ay simbolo ng kanyang huling pagpapakawala. Gabriel, tawag ni Amira. Ang kanyang boses ay may halong pait, ngunit matatag. May mga sugat na kahit maghilom ay nag-iiwan ng peklat upang paalalahanan tayo kung sino tayo noon. Pero ayaw ko nang mabuhay sa anino ng mga peklat na yon. Ang golden moment ng hapon na yon ay nang lumapit si Lito sa kanila, bit-bit ang isang sunflower na bahagyang nalalanta na. Inabot ito ng bata kay Amira nang may pinakamalinis na ngiti. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang gamot sa lahat ng lason na iniwan ni Solana. Hinaplos ni Amira ang pisngi ng bata at sa sandaling iyon, alam niyang ang sikreto ng nakaraan ay mananatiling abo na lamang. Hindi niya hahayaang ang laso ng inggit ay dumaloy sa dugo ng batang itinuring na niyang sarili. Humarap siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Gusto kong umalis tayo rito, Gabriel. Gusto kong dalhin si Lito sa lugar kung saan walang nakakakilala sa amin bilang biktima o tagapagmana.
Gusto kong maging amihan lang muli, ang babaeng marunong manahi ng sarili niyang ligaya. Napatitig si Gabriel sa kanya. Ang kanyang puso ay bakas sa kanyang mga mata. Saan mo man gustong pumunta, amihan, naroon ako sa tabi mo. Handa akong maging sinulid na magdudugtong sa bawat pangarap mo. Niyakap ni Amira ang bata at sumandal sa balikat ni Gabriel habang ang kapaligiran ay unti-unting binabalot ng dilaw at kulay ube na langit. Ngunit sa likod ng kanilang katahimikan, isang huling anino ang gumuhit. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang biglang pagdating ng isang tawag mula sa ospital ng kulungan. Isang balitang magbibigay ng huling twist sa kanilang kapalaran bago ang tuluyang pagbubuklat ng bagong pahina. Madam Amira, si Solana po. Bago po siya tuluyang mawalan ng malay kanina, may huli siyang binanggit na pangalan. Isang pangalang maaring magpabago sa katayuan ni Lito bilang anak ng mga Del Valle. Napako ang tingin ni Amira sa kawalan. Ang huling katanungan ay nananatili. Handa ba siyang harapin ang huling katotohanan o hahayaan na lamang niya itong mabaon kasama ng mga abo ikapakop? Lumipas ang 3 taon na tila isang mahinahong agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraang bagyo hanggang sa ang tanging maiwan ay ang kakinisan ng dalampasigan. Sa isang malawak na bukirin, sa paanan ng bundok makiling, kung saan ang mga sunflower ay tila mga kawal ng liwanag na laging nakatingala sa araw, nananahan ang isang katahimikang matagal na pinangarap ni Amihan. Wala na ang Madam Amira na nababalot ng mamahaling hiyas at ang talim ng bilyonaryang laging handang makipagdigma. Ang babaeng nakatayo sa gitna ng hardin ay si Amihan muli. Payak ang suot na puting lino. May mga matang wala ng bakas ng pait at isang nangiting hindi na pilit. Ang peklat sa kanyang noo ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito paalala ng sugat ni Solana. Ito ay naging simbolo na ng kanyang katatagan, isang guhit ng tagumpay na hinding-hindi mabubura. Sa loob ng isang maliit ngunit magandang bahay na gawa sa kahoy at salamin, naririnig ang mahinang pag-ikot ng isang makina sa pananahi. Ngunit hindi na ito ang makina ng pagtitiis. Ang makinang yon ay ginagamit na ngayon ni Amihan upang tahiin ang mga pangarap ng mga kababaihan sa kanilang komunidad. Binibigyan sila ng pagkakataong kumita ng may dangal. Mama, tingnan niyo po ang nakuha kong medalya. Ang masayang sigaw ni Lito ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Ang bata ay lumaki ng malusog at puno ng sigla. Ang lihim na ibinulong ng nurse sa ospital noon tungkol sa tunay na ama ni Lito ay pinili ni Amihan na ibaon na lamang sa limot. Para sa kanya, ang tunay na magulang ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa bawat sakripisyo at pag-aaruga. Hindi na mahalaga kung kaninong binhi ang nagmula kay Lito. Ang mahalaga ay sa lupain ng pagmamahal ni Amihan, siya lumaki at namulaklak. Lumapit si Gabriel at inakbayan si Amihan habang pinapanood nila ang pagtakbo ni Lito patungo sa kanila. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang sumpa ng katapatan na kailanman ay hindi mapapantayan ng ginto. Nahanap mo na ba ang hinahanap mong kapayapaan, Amihan? Malambing na tanong ni Gabriel. Higit pa sa kapayapaan, Gabriel, sagot ni Amihan habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Nahanap ko ang aking sarili. Ang pagpapatawad ko kay Renato at Solana ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin, upang kapag humarap ako sa salamin, hindi na ang mukha ng kanilang biktima ang nakikita ko, kundi ang mukha ng isang babaeng malaya. Samamantala, sa loob ng malamig na pader ng bilangguan, si Renato ay nananatiling bilanggo hindi lamang ng batas, kundi ng kanyang sariling pagsisisi. Ang bawat gabi niya ay puno ng mga anino ng babaeng minsan niyang minaliit, ngunit naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Si Solana naman, sa kanyang pagkakaisa sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip, ay patuloy na bumubulong ng mga pangalan at mga inggit na tila mga tuyong dahon na walang patutunguhan.
Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang pagkakaroon ng mahabang buhay upang panoorin ang tagumpay ng taong iyong pinagtaksilan. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, ang buong bukirin ay nabalot ng kulay ginto. Isang banayad na hangin ang umihip, nagdadala ng bango ng sariwang tela at mga sunflower. Ang aral na iniwan ni Amihan sa mundong ito ay malinaw. Ang tunay na yaman ay wala sa laki ng korona o sa ningning ng mga diamante. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang pusong marunong bumangon mula sa abo, isang dangal na hindi kayang bilhin ng salapi, at isang pag-ibig na pinipiling manatili sa gitna ng pinakamalakas na unos. Ang bawat tahi ng buhay ay may kanya-kanyang kulay, at sa wakas, ang disenyo ng buhay ni Amihan ay nabuo ng may perpektong katarungan at walang hanggang pag-asa. At dito nagtatapos ang mahabang paglalakbay ng isang pusong tumangging sumuko sa dilim. Isang patunay na ang bawat tahi ng ating buhay ay may plano at layunin. Maraming salamat sa inyong lahat na nanatili at nakilakbay sa bawat pahina ng kwentong ito hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Amihan, lalo na ang mga sandaling tila gumuho na ang kanyang mundo sa gitna ng bagyo, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking sariling puso. Ang mga luhang pumatak sa papel ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga kababaihang pinatunayan na ang bawat peklat ay hindi tanda ng kahihiyan, kundi isang korona ng tagumpay. Ang kwentong ito ay hango sa katatagan ng maraming taong aking nakilala sa tunay na buhay. Mga taong dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matatag at mas nagniningning. Nais ko sanang baunin ninyo ang mensahe na ang ating buhay ay parang isang maliit na binhi sa ilalim ng malamig na lupa. Kailangan itong dumaan sa dilim at bigat bago ito tuluyang sumibol at harapin ang liwanag ng araw. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng tapang, ang tapang na bitawan ang nakaraan upang mahanap ang tunay na kalayaan. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong itanong sa inyo, sa gitna ng lahat ng pait na maaari ninyong naranasan, kaya nyo rin bang patawarin ang taong naging sanhi ng inyong pinakamalalim na sugat para sa inyong sariling kapayapaan? O naniniwala ba kayo na ang katarungan ay mas matamis kung ito ay may kalakip na pagpapakumbaba? Sana ay nag-iwan ang kasaysayan ni Amihan, Lito at Gabriel ng isang munting apoy ng pag-asa sa inyong mga puso. Kung ang kwentong ito ay naghatid sa inyo ng inspirasyon o nagpahid ng inyong mga luha, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwentong puno ng damdamin. Iwanan niyo rin ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat salita ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay, naway laging manatili ang liwanag at pagmamahal sa inyong mga tahanan.